Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Nandito po tayo sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos na ginagawa po natin sa loob ng isang araw sa isang linggo. At ang pag-uusapan po natin sa gabing ito tungkol sa pagiging matindi na nagawang kasalanan ni Haring David. Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa Diyos para maunawaan at maintindihan natin ang kanyang salita. Panginoon, salamat dahil ikaw ay isang napakabuting Diyos. Iningatan mo kami sa buong araw na ito. Kayo naggabay po sa amin. Nakauwi kami ng maayos sa aming mga tahanan. At ito, meron kami pagkakataon para makinig, mag-aral po ng inyong salita. Lord, paunawa, ipaintindi niyo po sa amin ang inyong mga salita at sa tulong po ng inyong Espiritu Santo, mauunawaan at maintindihan namin ang inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langin. Amen. Amen. So, ano nga ba yung mga nagawang kasalanan ni Haring David na matindi talaga kung titingnan natin? Ito'y matatagpuan po natin sa pangalawang Samuel 11, verse 1 to 5. No, basahin nyo po, tingnan nyo po. Pero ang buod po nito, kinuha niya ang asawa ng isang tapat niyang sundalo, no, yung asawa nito na si Bathsheba. At pinapatay ni David si Urias na asawa ni Bathsheba, isang tapat na sundalo niya. No? Pangalawang Samuel 12:1-14, sinaway siya ni Propeta Nathan at namatay din ang batang naging anak nila, sana ni Bathsheba. Kaya takot na takot si Haring David, no, sa kasalanang nagawa niya, sa matindi na kanyang nagawa. Kaya naman, sa paglapit niya sa Lord, talagang nagpakumbaba siya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nagawa itong awit 51. So tingnan natin, paano nga ba nagpakumbaba si Haring David na isang hari? Unang-una, nagmakaawa siya. Awit 51:1. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Alam niyo po, maganda po ang attitude ni David. Nung siya po ay sinaway nitong si Nathan, kagaya sa binasa natin kanina, pag binasa din po ninyo sa pangalawang Samuel 12:1-14, sinaway siya ni Propeta Nathan dahil doon sa ginawa niyang pagkakamali. No, kaya naman, siya ay talagang nagpakumbaba, nagmakaawa dahil sa nagawa niyang pagkakamali. No? Kaya sabi niya rito, pawiin ninyo ayon din sa inyong pag-ibig sa akin. Alam kasi ni David na yung kasalanan ay talagang magdudulot ito ng napakalaking pinsala sa kanyang buhay. Kaya naman sabi niya, pawiin ayon sa inyong pag-ibig sa akin. Alam niyo po, ang treatment sa atin ng Lord, hindi dahil sa kasalanan natin. Ang treatment sa atin ng Lord is sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Of course, hindi nagtotolerate si Lord ng kasalanan. Pero still, meron pa rin siyang gagawin, bibigay sa atin para tayo ay makaahon. No? Ano pa ang ginawa ni Haring David dahil sa matindi na nagawa niyang pagkakamali? Letter B, nagpalinis sa karumihan. No? Awit 51:2. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Alam ni Haring David na yung kanyang nagawang kasalanan ay isang napakarumi sa harapan ng ating Diyos. At alam niya na hindi malilinis ang kanyang karumihan kung hindi siya patatawarin ng ating Panginoon. No? Which sinabi sa Hebreo 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ano po ninyo? Kahit po anong gawin natin, kung tayo po ay hindi magmamakaawa, magpapalinis sa ating karumihan, mababaliwala ang lahat ng ating ginagawa. Sabi rito, ang tanging dugo ng ating Panginoon ang luminis sa ating mga budi
sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Hindi natin makakaya makapaglingkod sa Lord hanggat meron tayong maruming budi. At ang tanging maglilinis lang ng ating maruming budi ay ang paglapit natin, pagmamakaawa, papalinis sa karumihan, at ito'y nangyayari dahil sa dugo ng ating Panginoon na buhos sa krus ng Kalbaryo na siyang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Una, nagmakaawa siya. Pangalawa, nagpalinis sa karumihan. Pangatlo, umamin sa kasalanan. Awit 51, 3-5. Mga pagkakasala ko'y kinikilala. Di ko malilimutan. Laging alaala. 4. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Alam niyo po, ito ang isang pinakamagandang ginawa ni David. Nung siya ay sinaway ni Propeta Nathan dahil sa ginawa niya, no? Kasi nireveal ng Lord kay Nathan yung ginawa. Actually, tinatago nga tinatago to ni David. Walang ibang nakakalam kundi ibang mga high official niya doon sa kanyang military. Hindi alam to ni Nathan. Pero ni-reveal ng Lord kay Nathan. No? Pinaliwanag, sinabi ko anong nagawa ni David. At ang magandang attitude nitong si Haring David, umamin siya. Umamin siya, nagpakumbaba siya na siya'y nagkasala. No? Actually, kung titignan natin, magkaiba sila ni Saul, yung kanyang unang hari na kanyang sinundan. Pangalawa kasi si Haring David. Si Saul, nung siya'y nasita, hindi nagpakumbaba. Nagmalaki pa. To the point na gusto nga patayin yung propeta eh. Si David, dahil siya isang hari, pwede niyang gawin ito kay Nathan. Pero hindi. Nagpakumbaba siya. Inamin niya. Umamin siya. No? At inamin niya na siya'y makasalanan. Inamin niya na simula pa nang siya'y iluwal, siya'y maging makasalanan. No? Kaya naman, nagkaroon siya ng totoo na revival at maayos na buhay. Sabi po rito sa awit 32, 3-4. Sabi rito, nang hindi ko pa hahayag ang aking mga sala, ako'y nanghihina sa maghapong pagluha. Actually, si David din po sumulat nito. Kasama po ito doon sa nagawa niyang awit nung siya'y nagkasala. Alam niyo po, pag totoo tayo na nasa Panginoon, kapag nakagawa tayo ng mali, nakagawa tayong kasalanan, naluluha tayo. Diba? Naiiyak tayo, lalo pag papaalala sa atin ng Diyos, nakakauluha talaga. No? Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala. Kasama po ang inyong lingkod. At maraming pagkakataon, naiiyak po tayo. Kasama po ako doon dahil sa nagawa nating kasalanan. No? Verse 4, sa araw ng gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natitirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. No? Bali dito, kung makikita po natin, talagang hinang-hina siya. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Napakahirap ng karanasan ni Haring David. No, buti nilang umamin si David. 32:5. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Kasi wala naman tayong maililihim talaga kay Lord. Alam niya lahat. Alam niya lahat. Kaya, ano pang gagawin mo? Hindi naman natin kayang itago. Kaya sabi ni David, ako'y nagpasya na sa iyo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Alam niyo po, maaring sa panahon ito, meron tayong nagawang pagkakamali. Mas matindi pa kay Haring David. Hindi ko po alam. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Ng agaw ng asawa, pinapatay pa ang isang tapat na sundalo para pagtakpan ng kanyang pagkakamali. Gaya ng sinabi ni Haring David, siya'y bumalik si Lord. Nagsisi sa kanyang kasalanan at nagpakumbabang humingi ng tawad. Alam niyo po, the mere fact na buhay pa po tayo, binibigyan pa po tayo ng chance ng Lord para bumalik tayo sa Kanya at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Gaano man katindi na gawa nating kasalanan, may titindi pa kaya dito kay Haring David? Hindi ko po alam. Sa inyo, kayo po nakakalam, kayong mga nanonood. Si Haring David, inagaw si Bathsheba, asawa ng kanyang tapat na sundalo.
pinapatay niya, pinapunta niya sa frontline para mapatay, tapos sa kanya inagaw yung asawa. Gusto pa niya pagtakpan. Di ba? Kaya nga pinapatay niya yung asawa. Pinapunta pa nga niya yung si Urias para sipingan yung kanyang asawa dahil nagkaroon na po, nagdadalang tao, kailangan pagtakpan niya. Pero again, ang Lord may mga kaparaanan para i-reveal yung ating pagkakamali. Kapatid, sa pagkakataong ito, ikaw nakakaalam. Maaaring sa ngayon pa lang ang budhi mo o ang iyong espiritu ay nagkakaroon ng conviction dito sa pag-aaral natin. Baka iniisip mo na hindi ka na mapapatawad ng Diyos doon sa nagawa mo pagkakamali. Si David, napakalaki ng kasalanan, nagpakumbaba, nagmakaawa. Dahil alam niya walang ibang paraan para makabalik siya at magkaroon siya ng kasiyahan habang siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. Maaring magtago ka sa maraming mga bagay para pagtakpan ng kasalanan. Pero napaka talino ng ating Diyos at alam niya ang lahat ng babagay. Iniisip pa lang natin, alam na niya kung anong gagawin natin. Walang may tatago sa kanya. Kaya sobrang lungkot ni David nung meron siyang kasalanan na hindi niya masabi-sabi sa ating Panginoon. Pero, anong sabi rito? Siya'y umamin. Inamin niya sa harapan ng Diyos ang kanyang pagkakamali. At siya'y pinatawad at ibinalik yung kagalakan niya ng paglilingkod sa ating Panginoon. Of course, hindi ko sinabi na walang nangyari. Merong punishment na nangyari kay Haring David. Pero kagandahan nito, nagpakumbaba siya. Bumalik siya. At purihin ng Panginoon, nakabalik siya. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung anong kalalagayan mo sa buhay. Maaring nahihirapan ka, hindi mo alam kung makakabalik ka, pero napakabuti ng ating Diyos. Gusto niyang ibigay yung pinakamaganda, pinakamainam sa atin. At sabi niya rito sa unang 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tapat at matuwid ang ating Diyos. No, hindi sinabi rito kung ang kasalanan mo yung napakarami. General ito. Ang kailangan lang ipahayag natin, aminin natin, magpakumbaba tayo. Kagaya kay Haring David, isang hari ito pwede niya pagtakpan lahat ng kanya nagawa dahil hari nga siya eh. Pero nakita niya, na-realize niya, kapag nasa Panginoon ka pala at ikaw'y bumagsak, hindi po pwede na hindi mawala sa iyo yung tinatawag na bagabag ng Espiritu Santo. Yung budhi, yung conviction. Kapatid, maaaring may conviction ka pa. Huwag mong hayaan mawala yung conviction na yan. Ito yung pagkakataon. Pwede tayo lumapit sa Panginoon. Ihingi natin ng tawad. Ang kailangan lang natin, aminin natin sa kanyang harapan yung ating pagkakamali. At sa pagkakataong ito, nangungusap sa iyo ang ating Panginoon. Gusto ng Panginoon ibigay sa iyo yung tinatawag na kagalakan, kasiyahan na nagsiserve, lumalapit, nagpapakumbaba sa Kanya. Gustong-gusto ng Lord na tayo'y tulungan, ibigay ang pinakamaganda, pinakamainam sa atin. Pero mangyayari lamang yung kapatid. Kung tayo, aaminin natin ang ating kasalanan at tayo magpapakumbaba, at ang sabi rito, lilinisin tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga kasalanan. Ang kasalanan ang magiging hadlang para tayo ay magkaroon ng kagalakan, kasiyahan, kapiling ng Panginoon. Ang kasalanan ang nagdadala sa atin sa kahirapan. Kahirapan ng ating kalooban, kahirapan ng ating relationship, masisira. Ito yung pagkakataon, kapatid. Ako'y mananalangin ng isang panalangin ng paghingi ng tawad. Ariin mo na sa iyo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw isang Diyos na napakabuti. Salamat, Panginoon, ipinapakita mo. Kagaya kay Haring David, isa na po siyang hari, pero hindi siya nagdalawang isip. Nagpakumbaba siya, inamin niya. At sa pagkakataon ito, Panginoon, ipaalala, ipakita mo po sa akin aking mga pagkakamali. Opo, Panginoon. Opo. Sige, kapatid, sabihin mo sa ating Panginoon, ihingi mo na tawad yan, yung kasalanan yan. Yan ang nagiging hadlang
Kaya hindi tayo nagiging masaya sa ating pamumuhay. Yan ang nagiging hadlang. Kaya hindi naging prosperous ang ating buhay. Yan ang dahilan. Kaya hindi nagiging maayos ang ating pamilya. Humingi tayo ng tawad sa Lord. Sige, ikaw lang, tsaka si Lord ang nakakaalam. Aminin mo sa Kanya lahat ng pagkakamali mo. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon, naririnig niyo po. Naririnig niyo po. Naririnig po ninyo. Yes. Kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, ang pinahayag natin ng ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at dilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Tanggapin mo ang kapatawaran na ibinibigay ng ating Panginoon. At sinasabi rin sa Juan 3:16, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang tan. Kapatid, tayo'y sumampalataya at manalig ang ating Panginoon, ang ating pag-asa sa buhay na ito. Yes, Lord. Ikaw lang po, Panginoon, ang aking pag-asa. Ikaw lang po, Panginoon, ang katiyakan ng buhay. Tinatanggap po kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, isa sa mga benepisyo na binibigay na paghingi ng tawad at pagbigay ng ating buhay sa ating Panginoon, pwede tayong lumapit sa Kanya dahil tayo ituturing na Kanyang anak. Kaya sa mga oras ito, anong yung kahilingan, sabihin mo sa ating Panginoon. Sabihin mo. May physical kang karamdaman, sabihin mo sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon ay dakilang manggagamot. Sabihin mo sa Kanya sa mga oras ito. Opo, Panginoon, naririnig po niyo. Igawad po niyo, Panginoon, ang gagaling nga sa aking mga kapatid. In Jesus' name. In Jesus' name. Meron kang problema, relationship sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa komunidad, o sa loob ng tahanan, hilingin natin sa Panginoon na maayos itong relationship na ito. Matuto tayong magpatawad at matuto rin tayong humingi ng tawad. Hallelujah. Alalahanin mo, kapatid, nire-remind sa'yo ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Lord na meron tayong pagalit o magtanim tayo ng galit kahit kanino magtao. May mga bagay na humadlang para makakapag-serve ka kay Lord. Ito yung pagkakataon, sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, gusto ko makapag-serve sa'yo. Gusto ko makalaya sa umaalipin sa akin. Sige, sabihin mo sa Panginoon kung ano yung umaalipin sa'yo. Hilingin mo sa ating Panginoon. Bisyo ba yan? Maling paniniwala ba yan? O pagkaalipin sa anumang bagay? Palayain tayo ng Lord. Hilingin mo sa Kanya. Kasi gusto tayong gamitin ng Lord na isang malinisan sa sidlan. Financially, nahihirapan ka? Hindi yan ang design ng Lord. Dahil gagamitin niya tayong channel of blessing. Hilingin mo sa Panginoon. Sige. Hilingin mo magkaroon ka ng trabaho. Yung trabaho na hindi magiging hadlang. Para katuloy ka makapag-serve. Para sa ating Panginoon. Hallelujah. Matuto tayo na gamitin ng tama yung mga resources na binigay sa atin ng ating Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan, anniversary. Salamat po, Panginoon, sa extension ng buhay. Salamat po, Lord, sa extension ng pag-asama ng mag-asawa. Salamat po. Salamat po. Lord, sa gabing ito, salamat dahil nang-usap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ikaw rin mismo nagsabi, Panginoon, ang bansang Israel, kapag aming pinagpala, pagpapalain mo ang bansang Pilipinas. Kaya pagpalain niyo po, Panginoon, ang bansang Israel. Tulungan niyo po ang aming bayan, ang mga namumuno sa aming bayan, para maiwasan na yung mga nakikita po namin kaguluhan na hindi makakatulong para sa pag-usad ng aming pag-unlad ng aming bansa. Tulungan niyo po ang mga namumuno magmula sa presidente hanggang sa pinakamababang nalungkulan sa lokal at nasyonal
para magampanan po ang tungkulin ng kaayusan para sa aming bansa. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, magampanan nila ng totoo na may katapatan sa inyo para ang peace and order at kalayaan ng bansang Pilipinas ay mananatili. Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat po sa inyong biyaya, sa pamamagitan po ng inyong salita. Nakita namin ang kahalagahan ng talagang lumalapit, nagpapakumbaba, nagpapalinis, umaamin sa kasalanan. At salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lang, alam po namin na meron ka ng ginagawa at patuloy kang merong gagawin para sa kabutihan ng bawat isa po sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, na malagay sa aming isipan, sa aming puso, na mahalin ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong aming lakas, at ng buong aming talino. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, gagawin mo lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan o meron po kayong mga gusto pang maintindihan sa ating pinag-aaralan, huwag po kayong magkatubili, mag-PM po kayo. Maglalabas po sa screen. Dahil gusto po namin kayo na matulungan. O meron kayong mga prayer request na gusto po nyo na ilapit namin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon, huwag po kayong magkatubili na mag-PM. Meron pong mananalangin. At kung meron po naman kayo mga answered prayer, please, pakiusap po. I-PM nyo rin kami dahil isa pong kagalakan, kasiyahan sa amin na malaman at marinig namin na meron pala mga tao na sinagot ng Panginoon ang kanilang mga prayer request. Isa pong kagalakan ito sa amin at nagpapala-encourage po sa amin to para patuloy na manalangin sa bawat isa na nakikinig. Kaya ngayon, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa pag-aaral po ng inyong salita. Muli, ito pong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.